Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Tutukan subungan Miyerkules. Grade 9 student pilason matapos ginbonos ang grade 10 student sa Guasang Eskwelahan sa San Carlos City. Isa ka balay sa housing project sa Dumangas, Iloilo, ginransak mga kables ng kuryente na taban. Kapulisan kag pila ka mga ginikanan pabor nga panubuon sa 12 anyos ang minimum age sang criminal responsibility. Kapin 20 ka barangay officials sa Iloilo City nga nagtambong sa seminar, nagpalangato lang lawas sa ginkaon nga isda. Kag mga rekisito sa pagtransport ng buhi nga baboy nga nagasulod sa Iloilo, mas ginpahugtan. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang nga balita, grade 9 student pilason sang ginbonos ang grade 10 student sa Guasang Eskwelahan sa San Carlos City, Negros Occidental. Suspect na dakpan. Si Aileen Pedreso nakatutok. Nagapabilin nga confined sa ospital ang 17 anyos nga grade 9 student matapos ginbuno sang kaangay nga estudyante. Nakaagom sa pila sa tiyan ng biktima. Ginatudlo nagbuno ang 17 anyos man nga grade 10 student sa Guasang Julio Ledesma National High School sa San Carlos City sa Negros Occidental kahapon. Sa investigasyon sang kapulisan, nakapanugi ng biktima sa iya manunudlo nga may pamahog siya nga nabaton halin sa sospek. Ginlay gayan ini nga hindi anay magwa apang nagwa pagkatapos ng klase. Ang victim ni naton, kumbaga involved ni siya sa grupo-grupo nga away. So may naghambal sa iya nga ang ila nga kontra nga grupo is ara dira sa may isa ka mall or isa ka establishment dira man sa may San Carlos. So nagkatuto sila on his way there, nabunan ni siya sang suspect naton which is also a minor. Kaupod sa biktima ang iya grupo sa natabo ang insidente. Apang siya lang ang ginbuno. Gilayon nga dadakpan ng sospek agyara na sa kustudiya sa Women and Children Protections Desk. Base sa payag ng sospek sa kapulisan, una siya nga gintapungol sa biktima. Bali ang biktima ni ginlagas niya niyang suspect tapos sa moto may natabo nga tapungulay tapos na nagbalos niya ang suspect. Nagpasalig ang kapulisan nga mas hugton ang seguridad sa sulod kag sagwa sa mga eskwelahan. Amugid na ang isa ka, we're deeply concerned regarding this incidents, especially nga nag-asod-asod siya. Nakita naton nga may something gidya sa mga kabataan subong that we have to review. Wala pa sa payag ang eskwelahan, apang sunod sa DepEd NIR, ginpatawag na ang mga ginikanan sa biktima kag sospek. Ginbawian sa kabuhi ang 20 anyos nga criminology student nga si alias Tamtam matapos mabunan sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Nagtambag lang sa kinagamos ng tupadbalay ang biktima sa nabunan sa 43 anyos nga sospek nga ginapahayag hubog. Gilayon nga dadakpan ng sospek. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, makapuso, madamong gid nga salamat. Isa kabalay sa housing project sa Dumangas, Iloilo, ginransak mga kable sa kuryente na taba. Nakatutok, John Sala. Nagalinap tang maging pangutod nga mga kable sa kuryente. Guba na ang circuit breaker kag wala na sa mga saksakan. Ini ang nadiskubrihan sang himata sang tag-iya sa isa ka unit sa Bakay People's Village sa Barangay Bakay, Dumangas, Iloilo sang ilagin bisitahan kahapon. Bukas ang pirtahan sa likod sang balay kag diri ginapatihan nga nag-agi ang mga kawatan. Dito sa Manila ang tag-iya sang balay kag ginapabisitahan lang sini sa iyang mga himata ang unit. Ini lang ini ang una nga tion nga may ginsulod nga balay sa lugar kag ginpangkawat ang mga kable sang kuryente. Sa nagligad nga bulan, ang katupad sini nga balay ang ginsulod man. Kuryente tanan. Ang tanan nga nakalin nga kuryente. Mas namin kung mas mapapugot, mas stricto. Oo, tani para hindi na magsige ang muay kuryente. Sa nagligad nga tuig, ginkawatan man si Nanay Hanali. Apang hindi lang mga kable sang kuryente ang gintaban kundi pati man mga gamit kag kwarta. Pag-abot namon, amo na na nakibot ako nga pagsulod ko sa tianggi ko, damo naging panguwa. Ka ginrans ang sa likod ko balay. Amo ka man. Napasangkat pag ang seguridad. Sa subong nga tuig hindi magnubo sa 5 ka mga balay sa lugar ang ginpangransak.
Suno sa mga residente, masami ang ginapuntirya sa mga wala pa natumod ng mga sospek ang mga kable sang kuryente. Inita na naging report na sa barangay. Ang barangay naman wala kuno nagkulang sa pagbantay sang seguridad sa People's Village. Apang masami nga nagapang biktimang makawatan kung kaagahon sa diin wala na sang naga-duty nga tanod kag wala na sang nagalibot nga pulis. Pangako sang barangay nga mas pagahugton pa ang seguridad sa lugar. Apang may panawagan man ang isa sa mga opisyal sa mga residente. Mga katawhan dira mag-aligmat man kag first of all may right man sila nga kung kita man nila na kung sino man nagapangawat, pwede man sila ka-aksyon. Upod kay Hasi Siato, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, pagpanubo sa 12 anyos ang minimum age sa criminal responsibility sa pungsod, suportado sang kapulisan kag pila ka ginikanan. Pagdumili sang mobile device sa eskwelahan sa probinsya sang Iloilo, hugot nga ginapatuman. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Buhang Haro, Iloilo City. Kim? Jert, may mga magkatuhay man nga mga opinyon bukas si President Ferdinand Marcos Jr. sa pagpanubo sang minimum age sang criminal responsibility. Suportado sang Philippine National Police ang pagpanubo sang criminal responsibility sa minimum age nga 12 anyos. Ini kasunod sang pagpanglutang sang 14 kag 15 anyos nga estudyante sa Tacloban City sang Lunes. Base sa datos ng PNP, may pagtaas sa kaso sa mga children in conflict with the law na nagakaimbulbar sa krimen. Paborman diri ang pila ka ginikanan sa Iloilo City. Apang nagapangabay man sa kasubong nga ginikanan nga bantayan sa maayo ang kabataan. Mambalay, may dakin, di mamaprin sa mong bata. Hindi, sir. So nga muna, kailangan ipalubo taman pinakasala sila, sir. Dapat tagaan taman silang magtalarong, sir. Apang sunod sa Department of Social Welfare and Development, hindi solusyon ang pagpanubo sang criminal responsibility. May salabton sa gihapon sa lahi ang mga 15 tub 17 anyos nga makahimo sang krimen. Ipaidalam naman sa rehabilitasyon ang 14 anyos panubo. The issue kasi, sir, is that lowering the age of our criminal responsibility, but also the factor push for children into criminal behavior. Triggered factor ang aton kay mulon, na-deprive sila, mga dysfunctional ang aton nga family, na-expose sila sa mga drugs and criminal syndicates. Sa probinsya sang Iloilo, mas ginpahugot ang security protocol sa mga eskwelahan kasunod sang insidente sa pagpanglutang sa Tacloban City. Liwat nga ginpahanumdom sa Schools Division of Iloilo sa school heads nga ipadayon ang pagpatuman sa guidelines sa idalom sang DepEd Order 006 Series 2026. Ini ang mando nga nagadumili sa learners sa paggamit sang cellphone o kon electronic devices sa tion sang klase. Mahimo lang inigamiton sa academic use kag emergency situation. Kinapabaskog naman ang pagpatigayon sang intervention sa kabataan nga biktima sang bullying kag psychosocial support sa mga estudyante nga apektado sang violence kag harassment. Lag sa aton nga mga visitors before they enter the school premises, maka-surrender sila sa mga prohibited items for safekeeping. Pag ang pagkandak man naton sang bag inspection sa school entrance. Sige na lantaw ni sang aton sinina Schools Division ang possibility pag-hire sang additional security personnel. Suno sa SDO Iloilo, may mga recorded nga violence pareho sang pagpanakit, pagdumugay kag sumbaganay. Apang wala sang parehong insidente nga nagluntad sa Tacloban City. Jert, sunod sa DSWD6, ginapasangkad din nila sa karon ang family development sa community level, pati man ang child protection policy sa mga balutuan sa tuyo nga matapna ang mga minor de edad sa paghimo sang krimen. Jert? Madamo gid nga salamat kapuso Kim Salinas. Mamunog nga ulan eksperyensyahan sa Western Visayas ug Negros Occidental tuga sang habagat. Mga residente sa coastal kag flood-prone areas padayon nga nagaligmat. Nakatutok John Sala. Mamadlos ka hangin kag mamunog nga ulan ang naeksperyensyahan sa pila ka mga banwa sa probinsya sa Iloilo subong adlaw. Isa na diri sa banwa sang Dumangas. Sa coastal area sang banwa nagaaligmat naman ang mga residente in kaso nga kinahanglan nga magbakwit. Sanday man ang Gina, handa na kuno kung maglalapang tiyempo, ilabi na nga sigad sang baybay ang ilabalay. So, anytime handa kung magbakwit? Yes, sir. Yes, sir. Mga gamit nyo ready naman. Oo. Basta importante, ang mga bata kag kami
bayda ang mga gamit, pwede na siya maislan. Naka-alerto man ang MTRRMO sang Banwa bilang preparasyon ng panghawa na sila sang tanan nga mga waterways agud malikawan ang pagbaha. Labi na gid ang kasubaan naton nga daw damo mga sagbot sa kilid. May mga kanipaan dira nga ginpang-ibanad lang para ang dalagan sang waterways naton maayo. Nakahanda naman ang mga gamit sang MDRRMO in kaso nga kinanglanon sang emergency response. Ginsulob man sang tubig baha ang pila ka mga lugar sa isla sa Boracay dala sa gihapon sang mamunog nga pag-ulan. Sa barangay Manok-Manok ginbaha ang ini nga basketball court kag nagtaas man ang tubig sa pila ka mga eskenita kag pamalay. Kansilado naman ang klase sa Bacolod City halin Kindergarten tubtob Senior High School. Medyo damo-damo na siya sir no in miyara man kita mga LGUs nga nagkandak man gani isang preemptive evacuation upod na daang hinubaan kag Bago City no kay para preparar man in kaso. Sa Negros Occidental, 6 ka mga local government unit ang nagdeklarar sang suspensyon sang face-to-face classes bangod sa pag-ulan-ulan. Sa hinubaan na 10 ka mga persona sa Barangay Asya kag Barangay Damutan ang ginrescue bangod sa malain nga panahon. Sa Bago City, 27 ka mga pamilya halin sa Barangay Balingasagang nag-evacuate. Suno sa Pag-asa Iloilo mamadlos kahangin kag mamunog ang pag-ulan ang tugas ang habagat nga ginpabaskog pa sang Bagyo Francisco kag isa pa ka tropical storm sa Guasang Par. Ang ining mga bagyo ay wala ti direkta nga epekto sa aton. However, ang ining si Bagyong Francisco ay ginapa-intensify niya ang ining atong southwest monsoon nga kung sa diin amo ni nagadala sa mga pag-ulan-ulan diri sa aton. Base sa forecast, magapadayon pa ang ining tiyempo tubtob sa masunod nga mga inadlaw. Upod kay Hansi Siato, John Sala. 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, halos 20 ka barangay officials sa Iloilo City nga nagtambong sa isa ka seminar sa Haro, nagpalangato lang lawas bango sa ginapahayag ginkaon nga isda. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagpalangato lang lawas, nagpalanuka, nabudlayan sa paginawa kag nagka-rashes. Ini ang pilalang sa mga ginbatsyag sang halos 20 ka barangay officials nga nagtambong sa isa ka seminar sa isa ka hotel sa barangay Takasaro kahapon. 4 sa mga ini ang gindala sa ospital. Sa 4, isa diri ang barangay Kagawad, 2 ang barangay treasurer kag isa ka secretary. Nakagawa naman ang mga ini sa ospital kahapon. Isa diri si Kagawad Jongjong Rabto sang barangay Gustilo La Paz. Pagpati sa mga ini, ang ilagin kaon nga sweet and sour nga duradong nga isda sa panyaga ang kabangdanan sa paglain sa ginapamatsag. Katatlo gid ako magsuka samtang nagabiyay kami pa kadto ospital nang nagpinot gid yang akong dugan. Gindextrose ako kagin oxygen. Ang balidok based man sa iya nga monitoring sa among observation amo gid ang buwa niya food poison gid. Ginapahayag ni Labto nga wala nagpakigangot ang tagdumalahan sa hotel sa ila. Liga ng mga barangay kuno ang naggasto sa ila pagpa-ospital. Gani plano sini kag sang tato pangagin pangdala sa ospital nga magpasaka sang reklamo batok sa hotel. Nag-blatter naman kita sa police station nga nasakupan sang lugar. Kaya nga mo man lang tani bisan ginupdan kami sa management dito no sa ospital. Gintingwan sang news team mga makuhaan sang bahin ng tagdumalahan sa hotel. Apang wala kami ginpasulod sa subdivision kung sa diin nahamtang ang hotel. Wala man sang nagsawat sa tawag sa cellphone number sa hotel nga na-post sa ila Facebook page. Nagpadala na sang sanitary inspector sang Iloilo City Health Office Hotel agad mag-investigar. Suno sa Iloilo CHO, hindi pa matulid kung food poisoning gid man ang natabo. Magarekomendar man sila sa pagpates sang ginpreparar nga isda depende sa resulta sang investigasyon. I-check na nila ang health and sanitations of the area as well as ang aton ng mga food handlers. We can recommend to the management na kung pwede nila tani na in dealing with their clients na i-cater nila, they should ask for any food restrictions as well as kung may mga food allergy ang ilang mga participants. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Bantayan. Mga rekisito sa pagtransport sa buhi nga baboy nga nagasulod sa Iloilo mas ginpahugtan sa pagbalik sang 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas.
Kapuso protocol sa pagpasulod sa mga baboy sa probinsya sa Iloilo kag pinakalugar sa Negros Occidental mas ginapahugot bago sa magkaso sang African Swine Fever. Nakatutok Aileen Pedreso. Mas ginpahugot pa ang pagmonitor sa pagpasulod sa mga baboy sa probinsya sang Iloilo. Ini matapos naka-record sang kumpirmado nga kaso sang African Swine Fever ang Capiz kag Negros Occidental. Kinahanglan sunod sa Provincial Veterinarian nga may mga dokumento nga nagapamatuod nga hindi apektado sang ASF ang mga baboy nga ipasulod. Dapat may ara sa shipping permit ang aton nga mga baboy nga na dapat may pirma na siya, may hatagan siya sa veterinary health certificate sang aton nga mga veterinaryo kung di siya naghalin kag na-inspection siya nga apparently healthy ang mga kasapatan niya. Kag naghalin siya sa ASF-free nga mga lugar. Hugot man nga ginamonitor ang mga baligyaan sang baboy sa Capiz nga lapit sa Iloilo. Samtang nagpatuman na sang border checkpoints ang mga banwa sang San Enrique, Moises Padilla kag Nakasiliana matapos makarecord sang kaso sang ASF. Bali ang i-consume nila dira is dira lang gid mahalin man sa sa source tangaton so far is ang sa province ang sa interprovincial border ang aton gina-maintain. Padayon pa ang consolidation sa mga numero sa nagkalamatay nga mga baboy. Upod kay Reynald Casillo, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso kapiestahan sang San Juan de Bautista, masadyang agin sa ulog sa barangay San Juan, Molo, kag sa Bacolod City. Si John Sala nakatutok. Wala mapunggan sa mamunog nga ulan ang pagsinadya sa mga residente sa barangay San Juan, Molo, kadungan sa kapiestahan sang San Juan. Literal kuno nga blessing in the skies. Bangod ang ulan, ginakabig nila nga bugay halin mismo kay San Juan. Pangabay lang nila sa mga mabasa, wala sang pikunanay. Hindi lang sila mga kay pesta niya mo, ay gigay na celebrate gidi kada San Juan. Sa De Alexia, kaupo ng iban pa nga mga LGBTQ members ang barangay, naka-fairy costumes pa, samtang nagabasyahanay, samtang naga-enjoy. Pangamuyo man kuno nila ang wala untat nga blessings. Mga blessing, mostly, ginapangayo namon, syempre, maging financially stable ang tanan, good health, yun na, bala. Sa Banwasang Banate naman, wala man makaluwas ang mga nagalabay nga motorista. Hindi lang basyahan na isang tubig kundi water gun gear ang ila ginagamit. Sa Bacolod City, wala siyang ginhiwat nga annual fluvial parade apang makita ang masadya nga selebrasyon sa mga taga-barangay Punta Taytay sa kapistahan ni San Juan. Ginpaliguan sang deboto nga si Lola Lori ang mga santos kag nagpangamuyo. Bilang siya ang suga sang iyang mga anak nga mga Kristiyanos nga binunyagan. Alin sa iya nga aton nga nakita nga grasya kag kaalam. Samtang nagaulan, masadya man nga nagbasyahan na isang tubig ang mga residente. Sa amon pista sa barangay Punta Taytay, kung magbasya sila, may disiplina lang kaya ang iba niya nagakalagto, insindiyon taman nga may mga obras. Sa piyaksang selebrasyon, panawagan sang simbahan nga hindi pagkalimtan ng matutuod nga kahulugan sa kapistahan, ang pagpabaskog sang pagtuo kag pagbulig sa isig katawo. Kung magsiling kitang John, no, means God is gracious, no? Sa aton pa, God's gift, no, ang regalo sa Diyos. So kabay pa kita maging regalo man na sa Diyos para sa iban, no, kag mahatag maka-focus bala kita sa essence bala nga kining celebration, it will lead us to Jesus, no, more than the external nga of course ang pagbasyahan na upod kay Hans Tishato, John Sala, 1 Western Visayas. Mga kapuso, patay ang isa ka rider matapos magbungguanay ang motorsiklo kag pickup sa intersection sa barangay Bitaog, Taytay, Santa Barbara, Iloilo. Ginkilala ang rider nga si alias Lex, 48 anyos. Ang pickup ang ginamaneho naman ni alias Ben, 52 anyos. Sa investigasyon ng Santa Barbara Police, halin sa syudad ng Iloilo kag padulong sa Pototan ang pickup. Pakadto naman sa Zaraga ang motorsiklo sang naaksidente. Gindala pa sa ospital ang biktima apang ginbawian sang kabuhi. Ginpasaka na sang reklamo nga reckless imprudence resulting in homicide ang driver sang pickup. Intersection sila nagbungguan na kay wala ni nag-preno man si diretso man si motor, diretso man si pickup. That's why nga nag-doon sila.
Rider, patay matapos makabunggo ang ginasakyan nga motorsiklo sa guba nga truck sa bahay sa Barangay Elhis, Bacolod City. Galing balita nga aton Gid Tutuka. Buka ang helmet kag patal nga pila sa ulo ang naagom sa 19 anyos si Dennis Necesito matapos makabunggong ang nasakyan nga motorsiklo sa likod sa nakapark 10-wheeler truck sa Circumferential Road sa Barangay Elhis, Bacolod City. Unang gin-report nga laing nga personang napatay santo sa mga ID nga nakuha sa bag sang biktima. Gali kay nadala sining bag sang kaupod sa obra matapos nag-inom-inom. Waiter maini sa isang kalanaan sa Bacolod City. Ang motorya napamilyaran ko na pero ang pangalan bla kagang pilido wala ko na ngamba ko hindi na siguro ya kay safety bla. Ang sako niya safety ako ni nablos mo. Wala ko na gaduduwa bla nga siya blang sa kay lain pang pangalan tapos mo siya pa bla. Santo sa report sa kaprisan malawig na nagkasablag sa dalan ang truck bangod sa guba ang makina. Hindi kin man ako niya pwede mabutangan sa lakyan ng dalan, di ba? O lagyan na yan mo. Medyo madasig sirong dagan sang biktima. Kag isa ka consideration sina gabi akagahon na so base way niya man na pala lalungan nga may mga parking dira sa lakyan. Makigsapol ang pamilya sa biktima sa tag-iya sang truck. Apisar, wala pa may nakasugtan. Ginahanda na sa kapulisan ang reklamong reckless imprudence resulting to homicide. So ginpa-check naman natin to sa aton nga investigador kung may mga available to sila nga mga mga signages during the incident. Kay failure on their part, they can be liable administratively and criminally. Opo, kay Herald Ekang, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Freedom of Information Ordinance pasado na sa Iloilo City Council. Pila ka mga residente kag grupo nagalaom nga mangin mahapos kag madasig na ang pag-access ang public documents sa Iloilo City Government. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Isa si Gershon sang Barangay Ortiz City proper sa nagbantay sang naglupok ang isyu sang questionable kag overpriced nga waiting shed sa Barangay Katilingban Molo kag overpass sa Diversion Road sang Liligan nga tuig. Gani gin kalipay sini ang pagpasar sang Freedom of Information Ordinance sa Iloilo City Council. Nagalaw mini nga mapadasig kag mapahapos ang pag-access sa mga dokumento sa city government. Ang mas manami gili kay makita mo kung insaktugin man ang project kag ang budget kag dapat kay taxpayer man tamo. Tinutuyo sa ordinansa ang transparency sa mga proyekto kag programa sa Iloilo City Government. May Freedom of Information Desk nga ikaplastar sa diin. Diri mahimo maka-request ang dokumento. Kung i-reject, mahimo paliwat makapilar. Apang may pila ka mga impormasyon kag dokumento ang hindi sa gihapon pwede makuha sa publiko. It will also help prevent misuse kahit may measure ng maprotekta sang rights ang tao nga malantaw ang papeles. So, ang mga exceptions hindi pwede, for example, privileged information relating bala sa mga national security informations nga covers ang example ngalan, records of proceedings. Ginaabi-abi man sang direktor sang Haro Archdiocesan Social Action Center ang ordinansa kag bilang isa sa mga nagapamuno sa kahublagan kontra korupsyon. Sa piyak sini, hindi paguntatan sa grupo nga mapanabat ang mapamatud-an responsable sa mga questionable nga mga proyekto. Wala natin nagnapabayaan kaya nahatag na natin sa mga engineers. I hope nga mangin available para sa tanan ang ginakinahanglan natin nga dokumento. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Papuso dalago naman yung papremyong nagahulat sa aton Kapuso Big Time Panalo Season 5. Pwede magpadala sa entries subtob sa August 7, 2026. Magpadala sa entries para may chance nga magdaog ang mga manugbakal kag sari-sari store owners. Ang pinaka-ginabantayan ng nationwide promo sa Jimmy Network magapanghatag sa masobre 6 million pesos nga papremyo kag for the first time. May 2 winners nga magapauli sa grand prize of 2 million pesos tax-free. Magluwa sa grand prize winners, madamo man ang magadaog sa cash prizes sa ating Kapuso Big Time Panalo. 10 winners of 50,000 pesos, 100 winners of 5,000 pesos.
Kag 280 winners ang tag 1,000 pesos each. Maghulog sa entries sa aton participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations. Kag pwede man sa selected outlets ng Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts, ukon scam text. Tutok lang sa GMA ukon magbisita sa official Facebook page, www.facebook.com/GMA-promos kag micrositepromos.gmanetwork.com/GMA-promos para sa complete mechanics and official announcements. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Sa Bacol City, lalaki nga nagtuyo mangawas ng cellphone nakastigo. Samtang duha ka lalaki arestado matapos mangawas ng kable sang telco. Yaring balita exclusive. Napalibutan sa mga bystander ang ini nga lalaki nga nagapunggo sa sidewalk. Nakahigot ang mga kamot. Makita man nga hugot nga ginabantayan sang isa pa ka lalaki agud hindi makapalagyo. Kuwang video sa gawa sa isang establishmento sa Dalan Hilado sakop sa Barangay 17, Bacolod City. Nadakpan mismo sa mga trabahador ang suspect na si Jared Villanueva, 34 anyos, nga nagtuyo mangawat. Ang bata nakatiya, nagsulod. Tapos golpeada lang nagabot ng lalaki nga may nakascooter nga blow. Kuha niya tani ang cellphone kag kwarta. Nakita sang tomboy. Antes na kuha ang video, ginsapoting lalaki bago nagtuyo pa nga magpalagyo. Nagdumugay kasi sila nga duwa sa tunga karsada. Moto ding butangan na sa dayon kay bultay ang likod niya. Ang lalaki na sir nangawat man sa piyak nga tiyanggi man. Gilayon yung impresong suspect apang ginhilway matapos naglapse ang reglementary period. Wala naman, nagpasaka sa reklamo ang mga nakadakop sa suspect. Hindi man na siya maglapaw, pwede man Japon ang aton nga complainant mag-file sang complaints against sa iya. Panugyan naton sa mga nagatuyo no, nga magbuhat sang krimen. Not all the time ara sa inyo ang ginatawag nga tsansa nga makapalagyot. Samtang, arestado ang mag-abyan nga Joshua Sibuya, 23 anyos, kag Dranreb Misoles, 19 anyos, matapos madakpan nga nagapangawas ang kable sang telco sa Barangay 19. Kaya kwarta dan sa per day man tumbo sa. Ano? Per day man pa na or Scatter or ano? scatter sir. Or tumbo man sa dala lang sa. Per day pa na sa tumbo. Do time lang itong nakuha naman. Napasaka na sila sang reklamo nga theft. Opod kay Herald.com, Adrian Bretos, One Western Visayas. Kapuso LSS is real sa newest single ni Kapuso Soul balladeer Garrett Bolden nga Mamang Sastre. Ang collab song na The Garrett kag rapper Pio Balbuena official theme song sa GMA Prime action drama series nga The Master Cutter. Perfect match sa maksyon yung maeksena sang serye. Ang upbeat kag rhythm sang kanta, ginsulat mismo ni Direk Dominic Zapata ang lyrics. Literal nga tailor-made sa journey sang bida nga si Atoy Padua played by Ding Dong Dantes. Suno kay Garrett, hindi lang ini parte sa pagkasastre, kundi isa ka tawo nga nagapanindugan para sa insakto kag kamaturan. Last June 22, nalantaw si Pio bilang guest star nga nagadala sa papel nga rock star nga si Rocky. Ang iban pa nga nag-iinit kay eksena sa The Master Cutter malantaw sa GMA Prime kada gabi. Samtang, ang sweetness ni Galo kag Emma kakiligan sa Task Force Firewall. Samtang masako sa bagong ambisyon ng team, tutukan man sang kaaway ang pagsugid sang sekreto ni Attorney Leila. Bantayan sa Task Force Firewall 8:50 p.m. sa atong GMA Prime. Mga pungsod, nag-amat-amat na nga nagapalayo sa pungsod ang Bagyo Francisco. Samtang padayon nga ginamonitor ang bagyo ngayara sa Guasang Park ug Philippine Area of Responsibility. Bango sa Bagyo Francisco, yara sa gihapon sa wind signal number 1 ang Batanes northeastern portion sa Cagayan, pati man sa Babuyan Islands. Sunod sa pag-asa, posible buwas sa gabi magwa sa PAR, kag posible iguon ang Japan.
Buwas man sa gabi, posible magasunod sa par ang tropical storm Higos. Kapagkatawgon nga Bagyo Gardo. Sa Biyernes, posible magwa man ini sa par. Sunod sa pag-asa, nagapabilin nga malayo sa kadutaan kag manubong tsansa nga direkta makaapekto sa pungsod. Parayon man nga ginapabasog sa Bagyo Francisco ang habagat. Sa datos naman sa Metro Weather, may chance sa lapta-lapta ulan sa Western Visayas. Kaupod ang Guimaras kag Pilakabahin sang Negros. Kag gina mga pinakadalag ko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Maramong nga salamat mga kapuso pati na ang mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto tubtob subong, matudon nga serbisyo gid lang.